Thursday na ulit. At alam niyo naman, pag Thursday, bingo night na. Sa Bingo Plus, panalo ang pangarap mo pag may kasama. Manalo ka, ate! Ang saya! Sa Bingo Plus, may chance kang manalo anywhere, anytime. Manalo ka, kuya! Sa Bingo Plus, panalo ka sa kaibigan at pangarap. Kapiling sa tuwa at mga tagumpay. Sa Bingo Plus, may kaibigan kasama mo sa panalo. Ang Bingo Plus. Sa Bingo Plus, kasama ng maraming games ang maraming premyo. Kasama mo sa panalo. Ang Bingo Plus. Tsaka alam mo ba, Ingo, alam mo ba kung sino pa yung kasama natin sa panalo? Sino? Siyempre, yung mga Patreon natin na walang sawa na nagbabayad para kay Ambit, para meron tayong episode art palagi. So, umpisa ko na, batiin na natin sila. Si Jason Bonza. Ayan, tsaka si Wilbert, asawa ni Beng. Si Raymart Katapang. At siyempre, si Francen Acosta. Si Francen, makikita natin yan sa May dahil manunood yan ng show ng Cool Pals nandito sa Pilipinas. Tapos, si Marvin Kapuyan. Siyempre, yung aking tinatanong tungkol sa aquarium, si Ramir Sadol. Si Al Bien from the US of A. Ang favorite kong nurse sa US na si Mark D. Hindi yata nurse si Mark D. Ay, di ba? Nasa medical field yan. Sige, medical field. Tapos syempre, yung pinaka, hindi ko na sabihin pinaka matanda, pero ang pinaka young at heart natin na Patreon dahil nag-Call of Duty pati, si Sunny. Yun, si Accountant Sunny. Tsaka siyempre, sa mga, dahil mag-summer na ngayon, huwag yung kalimutan umorder sa Ketorific PH. Yan. Na Patreon din namin. Oo, Patreon din namin yan. Si Kevin Gorospe. Tapos, siyempre, si Mamita Abby Mondano ng A-Asco Machine Shop. Yan. Sakto. Pag Holy Week na, pacheck nyo muna yung inyong mga sasakyan bago kayo gumala. Ito, Tristan. Ano ba totoo ba na, pag matagal na kayo ng partner mo, lalong-lalo na ikaw, Tristan, tagal mo ng kasal, minsan ba parang estranged na kayo sa isa't isa? Na parang tipong sanay na kayo sa isa't isa? Tsaka, or parang minsan hindi nyo nakakilala yung isa't isa? Ang gulo ng tanong mo sanay na kayo tapos hindi na kayo makakilala. Sorry. Pero, parang hindi kayo magkakilala, parang gano'n. Yung parang nagkakailangan kayo kasi yung masyado na kayong familiar. Pero sa sobrang pagiging familiar ninyo is nagkakailangan na kayo. Parang same lang nararamdaman natin sa parents natin na hindi lahat ng bagay nasasabi mo sa parents mo. Kasi nahihiya ka. Parang may ganun. Pero hindi siya minsan sa akin hindi siya minsan. Madalas ganun yung nangyayari. Pero hindi naman ibig sabihin nun na tapos na yung kwento na dahil matagal na kayo mag-asawa na parang roommates na lang kayo. Kasi may nabasa ako na recently, kaya nga naisip ko na gawin natin itong topic May nabasa ako na parang hits hard para sa akin Yung nakita ko may nag-post na, don't stay together for the kids. Do the work for them. Parang ang bigat, di ba? Oo. Tsaka sa mga kabatch namin ni Tristan, mayroong may kanta ang Blink-182 ng title Stay Together for the Kids. So yun. Marami nagsasabi na ganyan na para na lang sa mga bata. Hindi ko yan iiwala yan. Pero wala naman silang ginagawa about it. Pero syempre, bago natin umpisahan tong topic natin na to, kailangan muna magpapadulas ba tayo? Magpapadulas? Oo, kailangan natin magpadulas muna. Ayan, sige. Teka lang, kasako na. Take it away, Maine. Loves na loves sa linamnam. Maximum perfect. Direk, iyan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya.
Pero Yan. pero yun maganda yung sinabi mo, Tristan. Kasi naalala ko, siyempre, alam mo naman na, or sa mga listeners, si Tristan yung isa sa dalawa na tinawagan ko para magpa console ba or mag-vent out na naghiwalay na kami ng misis ko. Mag-vent out. Oh, sige, mag-vent out. na hiwalay na kami ng misis ko. Tapos, ayun, isa sa mga question yata ni Tristan at that time is, paano yung anak nyo? Yun. So, ayan, kaya nga din iisip ko, para sa akin ba itong topic na to? Talagang may nabasa ba si Tristan? Yun nga, related sa topic ito. Kaya nung pre-propose ni Tristan tong topic ito, naisip ko, okay to. Baka mamaya magkabalikan pa kami ng misis ko. Hindi, biro lang. Hindi na kami magkakabalikan. Gago. Hindi, kasi ito nga, yung typical mindset kasi talaga is tiisin mo na lang para sa pamilya. Yan, yung mga tipong, ito, typical na kwento to kasi yung nanay ko, yan yung laging sinasabi na kung hindi lang dahil sa mga anak ko, iniwan ko na yung papa ninyo na nag-i-stay talaga ako dahil ayoko ng broken family, ayoko na lumaki kayo na wala kayong tatay, gento, ganyan. Pero ang naisip ko kasi dyan, instead na dapat na ganun yung sinasabi, kaya nga parang hits hard sa akin to kasi minsan may mga ganyan din kami mga discussion ng misis ko na pagka nag-aaway kami. So, ang nangyayari, yan din sasabihin sa akin, again, dito na lang ako kasi para sa mga bata. Sa mga bata. Kasi lagi ganun yung nangyayari. Pero, ang hindi natin nare-realize, kung mag-i-stay ka lang ng dahil para lang sa mga bata, ano mangyayari? Makikita lang ng mga bata nag-aaway kayo lagi. Oo. Makita yung toxicity ng relationship. Yung toxicity ninyong dalawa na parang kaya yung sinabi yung pangalawang sentence na parang do the work for your kids. Parang mas maganda yun na you stay together para ipakita sa mga bata na hindi perfect yung mundo. Na in a relationship, nag-aaway yung mga tao. Nagkakapakitaan kayo ng masamang ugali. Hindi yan rainbows and unicorns every single time. Na porkit nagpakasal kayo, labi-dabi kayo, lagi kayo nagsisex or lagi kayong kumbaga. Kasi yun, yung parang yung lalo ngayon sa mga pakita sa mga social media na parang lagi, nagsisex kami lagi, ganito. Na parang minsan, ikaw as a lalaki, may isip mo parang ba't hindi kami ganun? Tapos magda-doubt ka na. So hindi siya laging perfect. Pero kayong dalawa ng asawa mo, nandun kayo to work on the imperfection. Pero yun yung sinabi mo na actually minsan pa nga mga babae nakakapansin na buti pa si paring Roy sweet sa kanyang asawa. Tapos doon magkakaroon ng parang resentment or inggit. Tapos ito pa karamihan din itong mindset na to na tiisin mo na lang para sa pamilya. Karamihan mga babae yung biktima niyan eh. Kasi like yun, yung sinabi mo Tristan, yung nanay mo, ganyan yung sinabi before. Yung mga mga babae din na inaabuso or yun, mga inaabuso, mga siyasaktan, yung kahit physically abuse or verbally abuse, din sila, yan din iniisip nila kaya hindi nila maiwanan yung tatay or yung asawa nila. Tama. Magandang point yan Ayun. Kasi titiisin mo lahat yun, makikita nung anak mo, kung anak mo babae, makikita niya, inaabuso yung nanay niya. Physical abuse, verbally abuse.
parang nagpapalaki ka ng bata na ganun din yung tatanggapin paglaki na maisip. Oo. Lang to. Kasi, normal lang to eh. Ganito yung nakita ko sa nanay ko eh. Tapos tingnan mo, okay naman akong lumaki. Oo. Okay pa naman yung nanay ko, buhay pa naman siya. Parang ganun, di ba? Oo. Kaya talaga, kaya talaga ako ay pabor talaga sa divorce. Pero, ayun nga, paano kung pag ang tahimik ng bahay hindi payapa? Ano ibig sabihin nun? Yung tahimik lang yung bahay ninyo, pero kumbaga parang Cold War lang. Oo, parang silent treatment. O 24/7. Dahil punong-puno ng mga bagay na hindi lang naman sinasabi. Oo. Yan yung hindi mo gustong mamanahin ng anak mo. Kasi parang, ako, na-imagine ko kasi, pag ako'y nasa isang relationship, parang, mahirap na yun, mahirap na makipag-ayusan pag hindi kayo nag-uusap. So, what more pa kung ganyan? Ay, teka lang. Bila ko naalala, may kakilala ako na ang setup nila ay hiwalay sila ng kwarto ng kanyang misis. Talaga? Oo. Pero applicable lang to dahil mayaman sila. Hindi, pero alam mo dati, ganyan din kami. Umabot kami sa point na hiwalay kami ng kwarto. Kasi nga nagigilik ako. Oo, kasi nagigilik ako, tapos nag-aaway na kami. Okay. Akala ko, maghiwalay na ba kayo? Pero, ayun, yung pala sa hilik. Kasi nag-aaway na kami dahil sa kakahilig ko, tapos hindi ako umaamin. Nagiging defensive ako pagdating sa ganun. So, sa akin, yun. Anyway, ibang story yan. Pakinggan niya sa mga nakaraang episode. Pero, ayun nga. Siguro yung kaya ito talaga yung patunay na yung real love is hard work. Oo. Tama. Ganda yung sinabi mo, Ingo, Ano yun kasi ito nga, hindi lang tayo nag-i-stay sa isang relationship dahil kailangan. Nag-stay tayo kasi pinili natin yung isa't isa. So, Ingo, kasi inisip ko kasi tuloy. Tatanungin tuloy kita, ba't nga ba hindi ka kasi nag-stay, Ingo? Ay, nako. Ayun nga. Ito, sa sitwasyon ko naman, kasi di ba sabi, real love is hard work. Na parang I did the work. Feeling ko I did the work. Pero ang hirap kasi na yung feeling mo na ikaw lang yung gumagalaw. Sinasabi ko yung loosely yung feeling ko kasi siyempre perspective ko yun. Ako yung bida dito sa story ako. So, kwento mo yan kwento ko to. Ako yung bida dyan. Ako yung victim dito So, yun yung feeling ko na okay, I did the work, pero still, ganun pa rin yung outcome. Ito nga, dito pumapasok yan yung yung real love is hard work. Hindi lang isang tao yung dapat na gumagawa dito. So baka sa point mo, Ingo, hindi naman ako psychologist or hindi rin naman ako expert. Baka sa point mo kasi, Ingo, naramdaman mo na you're putting in all of the work pero hindi mo naramdaman na meron din palang work na ginagawa yung partner mo. Oo, posible din yan. Nag-i-expect ka na masuklian yung work na ginagawa mo. Oo. Kaso wala. Siguro yun nga, baka sa point na yun, kaya umabot ka sa point na, hindi, let's, call it quits. Oo. Pero ito, yung pangalawa natin dito rin kasi, siguro yun nga, kunyari, nandun nga sa point na parang feeling mo, wala siyang ginagawa, walang ganito, tapos sabihin mo lang kinonfront mo, ito nangyari sa akin to ngayong umaga. Ngayong umaga na ako. Recently. Pagkagising ko, ginawa ko, sabi ko, nagising wala akong gagawin. Baka pag-gym nga. So, nag-gym na ako. Tapos, nakalimutan ko, maglalaba nga pala ako. Usapan namin maglalaba ako.
Hindi ako naglaba. Maganda pa naman yung araw ngayon. Tapos, nag-message na si Luis. Nag-message na nagagalit, nainis siya. Na parang, ba't sinabi ko na nga sa'yo, di ba? Ganto. May last mga ako, hindi ako makapagsampay kasi makararawa na naman ako. Ganto. So, unang thought ko, sabi ko, uwi naman ako. Minsan na nga lang mag-gym eh. Pero, naisip ko din na may mali ako. Na para sa akin nga, minsan, yung kagaya nung sinabi natin, nung nag-umpisa tong episode na to, yung masyado na yung familiarity na nagkakaroon kayo ng ilangan. Kasi masyado na kayong familiar sa isa't isa eh. Na medyo nahihiya akong mag-apologize sa mali ko. Pero feeling ko, kung hindi ako nag-apologize, magagalit pa rin siya. Or maiinis pa rin siya or isa-silent treatment na niya ako. Ginawa ko, pagdating ko, sinabi ko, sige, pauwi na ako, ganto, papunta na ako, ganto. Tapos pagdating ko, sinabi ko na agad, sorry, nakalimutan ko, ganto. Para sa akin, medyo mahirap yun eh. Medyo naiilang ako. And medyo awkward para sa akin mag-sorry eh. Kay Luis, kasi hindi siya sanay sa akin na ganun ako. Nag-sorry ako. After nun, okay na. Nakita ko, nag-iba yung muka. Hindi na siya nakasimangot. Tapos nakipagkwentuhan na. So, okay na ulit. Nagmamature. Nag-mature ako ng konti. Pero Tristan, question lang. Between yung anak mo and yung misis mo, kanino ka mas hirap mag-sorry? Sa misis ko. Sa misis mo. Bakit? Feeling ko kasi, yun nga yung masyado na yung familiarity para sa akin na parang ang feeling ko lagi, magigets na niya ako eh. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, nagigets niya ako. So, madalas, pag nag-aaway na rin kami, hindi na ako nakakapag-sorry kasi bigla ko na lang siyang kakausapin. Tapos magpapatawa na lang ako. Tapos okay na. Pero yun nga, ang gusto ko nga mangyari ngayon talaga is, gusto ko maski pa paano magsasabi pa rin ako ng sorry nang hindi sa text. Kasi minsan nag-aaway kami sa kabilang kwarto, nandito, nag-aaway kami sa text eh. Sa text, ayos mababati kami sa text. Sorry ako sa text. Pero, yun nga, parang gusto kong gawin, yung sasabihin ko na sa kanya in person, na parang pinipilit yung sarili ko na ganun yung mangyari. Kasi nga, mas maganda yung sinasabi mo eh. Kasi sa mga anak ko, kaya ko mag-sorry na parang, I did something na, sabihin ko parang, I'm sorry, I was so, carried away by my emotions, ganito, na I didn't mean it, blah, 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 blah. Na ganun, kaya ko. Yung sa misis ko, medyo mahirap kasi parang medyo nakakailang. Kasi nga, hindi naman tayo lumaki na ganun eh. And sa mga anak natin, hindi naman nila nakita kung paano ka before eh. Medyo nagigets ko yan. Ang perspective ko naman mas madali ako magsabi ng I love you sa anak ko kaysa sa parents ko. Kasi yun din. Parang feeling ko ganun yung feeling ko lang din Tsaka tawag doon, yung sinasabi pala natin ay galing dun sa isang phrase na familiarity breeds contempt, na isang expression yan na pag may close or long-term relationship kayo, tapos nagkakaroon na kayo ng feelings of boredom or lack of respect. Yan. Kasi nga parang masyado ka ng komportable. Masyado ka ng komportable and maisip mo na maintindihan naman yan. Tapos doon natin nakakalimutan na we still need to work for it. Hindi porkit nagpakasal na kayo, mag-asawa na kayo, sumumpa kayo sa harap ng Diyos, yun na yun. Yung nag-let go na. Tapos magle-let go ka na, napapakita mo na lahat ng kademonyohan mo, lahat ng ang feeling mo, hindi kasal na naman kami, wala na yan. Hindi ganun eh. Na may porkit may anak na kayo,
hindi ka naiiwan or dapat hindi mo naiiwan yung asawa mo or anything, kahit wala siyang gawin, you still have to do the work para sa mga anak natin. Kasi anong gusto nating gawin? Ang mangyayari, hindi mo na makikita ng anak mo kung paano ka sa asawa mo or paano i-treat yung asawa mo. Ang mangyayari, parang binibreed mo siya para maging ganon, na parang ang akala ng anak mo, yun yung tama. Kasi tayo lang naman yung role model ng mga anak natin eh. Tayo nga actually, ito nga, yung mga magulang natin, yun yung nakita natin eh. Kaya nga, nung nag-umpisa yung mga relationship natin sa buhay, pinapattern natin kung paano yung parents natin eh. And to be fair with them, yung parents natin, wala naman silang mga self-help, walang YouTube, walang mga audiobook, walang mga podcast. First time lang din nilang naging tao. And sila din, figure out din nila kung paano nilang gawin yung mga bagay-bagay without any help. Without any help from their parents, parents. Wala. Tayo, swerte tayo sa generation natin. Meron tayo ng mga ganito, merong tatayhood. Yun! Yung pilibreng plug sa sariling podcast. So yun. Pero yung isa sa mga sinabi mo na yun yung magiging basis ng anak kung paano kung ano itsura ng isang normal na relationship. Ngayon, ano yan, magiging similar din yan, or rather, yan yun din yung magiging basis kaya namin siya sabi na break the cycle. Kasi kapag may mga anak ka na naririnig o nararamdaman or nakakita yung itsura ng pag-ibig na may effort, yan yung magiging basis nila na gaito ginagawa ni tatay, gaito pala ginagawa ni nanay. Kasi for guys, for example, abusive yung tatay nyo, sinasaktan, may maltrato yung nanay nyo, ng babae, umiinom, whatever. Isipin niya, normal lang to. Sa babae naman, kapag nakakita naman na yung nanay nila is inaabuso or siya yung receiving end, isipin niya, yun, katulad sinabi din namin kanina, tanggapin lang yan. Kumbaga, hindi siya bibitaw sa isang relationship na abusive kasi feeling niya, normal lang yun. Tama, yun, mismo. Tsaka maganda rin kasi, and on the positive note, maganda rin na pinapakita natin sa mga anak natin yung parang love, ano bang term to? Loving na allowed. Parang, yung parang showy ka ng pagmamahal. Hindi naman kailangan yung sweetheart, may lovey-dubs, na lagi kayo naglalampungan ng misis mo. Yung ipakita mo lang na meron kang respeto sa misis mo. And meron ring respeto kung ikaw naman babae, pinapakita mo rin na meron kang respeto sa asawa mo. Na nagkakaroon kayo ng parang mutual respect sa isa't isa. Para nakikita ng mga anak ninyo na parang, ganito pala yung relationship. Kasi minsan, alam mo, pag nag-uusap kami ng misis ko, minsan, kasi nga, syempre, nag-uusap kami may Tagalog. Minsan, malakas yung boses namin. Pero hindi naman kami nag-aaway. So, automatic yung mga anak ko, tinatawag agad, why are you arguing? I-explain ko kagad yun na, hindi, we're not arguing. We're just talking normally. So, medyo nagiging conscious kami. Kasi baka mamaya, maisip ng mga bata na, ganito ba pag mag-asawa? Ganito ba sila dapat mag-usap pag mag-asawa? Nagtatagalog. So, ito nga, nagre-request nga yung bunso ko na dapat daw, sa bahay daw, mag-usap kami ng misis ko ng English. English siya kayo sa labas eh. Sabi nga tinatanin nila lagi, Mama, why don't you speak in English with tatay? Why don't you talk in English with tatay? Kaya, it's awkward. Kasi nga, of course, because of the familiarity, too familiar na parang, ang corny naman, nag-i-English tayo. Yung parang may hilang tayo. So, yun. So, minsan, Taglish na kami ngayon mag-usap. Yun. Pero ayun, siguro dyan na din papasok yung redefining home, quote-unquote home for our kids. Yung mga tipong, ano ba yung gagawin ko
Kasi ayoko maging familiar para sa mga anak ko eh. Ang pagmamahal na ayoko maging familiar para sa mga anak ko, ang pagmamahal na may takot. Which is, ano ba ibig sabihin nito sa Tagalog? Hindi ka ako familiar sa phrase na yan eh. Ito yung ayaw mo maging familiar yung anak mo na parang gusto ko na lang siyang mahalin kasi baka iwanan niya ako. Gusto ko na lang gawin to kasi baka mamaya iwan niya ako pag hindi ko to ginawa. Parang ano naman wala yata yung emotional hostage. Yun nga. So dapat hindi ganun na parang yung iba-blackmail ka ng kunyari na mismo na hindi gusto sana kitang iwan kaso kung wala tayong mga anak, iniwan na kita. Pangit din kasi yun, naririnig ng mga bata yun eh. Na parang meron kang laging threat. So, siyempre, gusto lang natin ano tawag dito? Yung gusto lang natin yung pagmamahal na kaya nilang hanapin, hindi yung kailangan nilang takasan. Ay, yan, familiar ako. Diyan tayo lumaki. Ganyan tayo lumaki ng mga tipong sabi ng mga, well ako personally, ayaw ako dati palabasin ng parents ko. Siguro dahil concerned sila sa well-being ko, pero feeling ko parang nasasakal ako. Kumbaga para sa kanila, yan yung parang form of love nila. Pero for me, parang form of imprisonment or deprive nila somehow yung aking kabataan. Totoo. Tsaka ito, hindi lang sa kabataan to eh. Ito yung tipong parang kunwari, ito ako. Uuwi ako ng Pilipinas, di ba? Sa May. Yung tipong kailangan ko pa bang magdahilan at magsinungaling para lang payagan ako ng misis ko? Hindi, sasabihin ko, uuwi ako kasi ganito. Kailangan ba alam niya lahat kung ano yung gagawin ko? Kailangan ko pa bang tumakas para lang magawa kung ano yung gusto ko? Siyempre, hindi. Parang mahirap yata tumakas ng overseas. Hindi, ganito. Sabihin mo nang hindi yung uuwi ako ng Pilipinas. Sabihin mo nang gusto ko mag-podcast na kailangan ba isi-secret ko lang itong ginagawa ko kasi ayaw niya. Yung parang bang pakita rin siguro natin sa mga anak natin na confident tayo na pabayaan lang gawin nung mga partners natin kung ano yung gusto nilang gawin. Kasi makikita nila yan eh. Let me be me. Yan kagaya ni Muman, di ba? Thank you for letting me be me. Let them be them. Kasi pag ginawa mo yung sasabihin mo, hindi kasi mahal lang kasi kita kaya natatakot ako. May tiwala ako sa iyo pero sa labas wala akong tiwala sa lahat ng mga tao. Narinig ko na yan. Putang inang katarantaduhan yan. Tiwala ako sa iyo pero sa kanila wala. Hindi totoo yan, putang inang statement niyan. Pag yan, sinabi sa inyo ng partner ninyo, huwag kayong maniniwala. Putang inang katarantaduhan yan. Wala silang tiwala sa iyo. Wala silang tiwala sa iyo. Ibig sabihin nun. Yun lang yun. Kung nakikita ng mga anak natin yung mga ganyan, siyempre sila isipin nila, so ako, okay lang pala pagbabawalan ako to be myself. Dapat pala pag nagka-partner ako, babawalan ko rin pagka hindi ako nag-agree dun sa gusto niyang gawin or hindi ko gusto yung ginagawa niya or whatever. So, at saka yun. Sa mga sa mga may trust issues or may history na related sa trust, install nyo na lang yung shota nyo or asawa nyo ng Life 360. May tracker yun. Putang ina. Mukhang gago naman yun. Ano yun? Kumbaga, advertised as family app. Pero feeling ko, pang track yan sa mga siraulong partner. Totoo. Siguro. Yung Tesla, pwede rin siya eh. So, makikita na miss ko, nasa na ako eh.
Sa phone, makikita niya pati kung ano yung pinapatugtog ko, pinapakinggan ko. Yung activities mo sa loob, kung pati ilan yung pasahero. Hindi, pwede niya silipin yung, alam ko, pwede niya silipin yung camera pagka kung nakasakay ako sa loob. May in-cam camera. Oo. Well, pag kunyari kumakain kami sa labas, ginagawa ko, iniiwan ko yung mga bata sa kotse. Naka-dog Tapos mode. ginagawa ko sa dog mode. Tapos pwede ko silipin. Anong ginagawa ng dalawa? Sisilipin ko sa camera. Makita ko nandun yung dalawa. Okay. So, hindi ko lang alam kung habang umaandar siya, kung pwede rin bang ganun. Or kung hindi siya naka-dog mode, kung pwedeng ganun. Hindi ko pa na-testing eh. So, ayun, kaya bumili kayo ito, ng camera na nakatutok sa loob ng sasakyan. Mukhang gago lang yun. Alam mo, parang masyad. Pero yun nga, siguro, babalik ko lang sa topic siguro natin ito na siguro yung pagre-redefine natin ng home sa mga bata natin, sa mga anak natin. Hindi naman natin kailangan na ipakita na perfect yung relationship natin eh. Kailangan lang natin ipakita na genuine yung relationship natin. Hindi yung puro mga alam mo yung parang sobrang masyado tayong pa-perfect. Nagkakamali naman tayo eh. Wala namang masama dun eh. I mean, minsan napapasigaw ka, minsan napapataas yung boses mo. No, natural yun, pero ang ipinapakita dapat natin dun is yung kung paano tayong nagba-bounce back. Kung nag-away man kayo ng misis mo, may nasabi kang hindi maganda, pakita lang natin yung totoo, yung totoong relasyon. Yun lang. Hindi kailangan perfect. Kailangan lang yung real. Tsaka yung pag-bounce back na yan, yan yung mga bagay na parang in my head, ang hirap ituro sa mga bata na parang, kapag nagkamali ka, dapat ganito gagawin mo. Kasi parang, kapag tinuro mo siya in that way, parang masyadong scripted, masyadong hindi sincere. Pero pag nakita nila yung kung paano ka makapag-interact sa wife mo, kaya sa girlfriend mo, nakita nila, ganito ginagawa. Kumbaga, hindi siya scripted, napaka-sincere niya na ganito palang ginagawa pag nag-aaway sila. May palinuwagan kung bakit ginawa, bakit ito nangyari, ano yung gagawin nila next step, tapos mag-sorry. So parang ganoon, parang may general idea lang yung mga anak. Which is useful yung skill na yun, lalong-lalo na if gusto nyo magpalaki ng decent human beings. Tama. Ayan. At dahil dyan, sa tingin ko, kailangan na natin magtrabaho ulit. Mga papa, alam nyo ba, meron na palang live streaming bingo sa Pilipinas. Yung Bingo Plus. Kaya kung bored ka sa araw mo, mag-Bingo Plus ka. Malay mo, swertihin ka dito. Dahil sa ₱1 lang, pwede ka nang maglaro ng maraming games pag dinownload mo na yung Bingo Plus app. Kung first time mo sa Bingo Plus, meron kang matatanggap na free registration at Facebook bonus. Plus, meron pang payday rebate na up to 1,000 pesos. Nasa Bingo Plus na rin ang Pinoy na drop ball. Ito yung nilalaro natin tuwing piyesta, alam ko eh. And marami pang mga ibang games na masayang laruin. Oo nga. At may chance ka ring makakuha ng jackpot na up to 200 times and up to 4,317 pesos. Ito ay bonus para sa mga new players sa Pinoy Drop Ball ng Bingo Plus. Para naman sa jackpot prize, may chance kang manalo na up to 300 million pesos. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-download ng Bingo Plus sa App Store or sa Google Play. O panoorin ng live streaming sa bingoplus.com. Legit itong Bingo Plus kasi Padcore affiliate sila. Ibig sabihin, secured ang data at mga login nyo. Kaya dito sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Powered by DG Plus. Kasama sila sa top Fortune 500 companies sa Southeast Asia. Mga papa, tandaan natin, pang 21 and above lang to ha. Keep it fun and game responsibly. Visit pagcore.ph/regulatory or email them at keepitfun@pagcore.ph. At syempre mga papa, kung gusto nyo mag-relax pagkatapos ng mga mabigat na usapan na ganito, syempre, Bingo Plus yung sagot natin dyan. Live yung kasiyahan at malaki yung premyo at libre ang saya.
hanapin nyo lang to sa paborito ninyong app store. Ayan. Siguro, ano pa yung sa mga listeners natin, Tristan, ano kaya pwede nilang gawin para makapag-interact sa atin? Siguro, pwede kayong sumama sa Reddit namin, reddit.com/r/tatayhoodpodcast, or pwede kayong mag-comment dito sa Spotify, and meron din kaming Instagram na @tatayhoodpodcast. Ayan. Tsaka, ayan. At kung meron kayong mang cycle na kailangan ng putulin, kagaya ng mga lagi namin sinasabi na you need to break yung mga negative cycles na yan, mga papa, dito sa atin yun matatapos. Tayo na mismo may control para tapusin yun. Tsaka, ito pa, siguro idadagdag ko lang din dito, sa mga closing remarks natin, siguro, tanungin din natin yung sarili natin. Anong klaseng pagmamahal ba yung pinapakita natin sa bahay? Kasi tandaan ninyo, we're not shaping we are shaping our kids' definition of our home. So ano ba yung pinapakita nyo? Lagi ba kayo nagsisigawan? Lagi ba puro ba kayo party sa bahay? Puro ba kayo inuman? So kung ano man yung pinapakita ninyo sa mga anak ninyo, sa loob ng bahay, kung paano kayo mag-interact ng asawa ninyo, yan yung magiging definition ng mga anak natin kung ano yung tahanan. Siguro yung last is hindi naman pala last, pero yung pinaka call to action namin dito is hindi ito para sa kanila lang kaya tayo nagtatagal in terms of the relationship, pero para din sa kanila din tayo lumalaban para din sa relationship, tsaka din para din sa atin. Medyo malabo. Papagalit ako hindi ko na-review. Hindi, ito. I-rephrase ko yung Hindi para lang sa kanila tayo nagtatagal sa relationship. Pero para sa kanila rin tayo lumalaban. That's why we make love work in a relationship. Lalo na pag may mga anak tayo. Hindi lang dahil you stay in the relationship because of the kids. You fight for the love. You fight for your relationship para sa mga anak natin. Well, parang sinasabi lang natin na hindi lang dahil sa mga anak, pero dahil din to sa pagmamahal. Yung pagmamahal dapat ninurture natin yan lagi. Ninurture natin yan kahit gaano pa tayong katagal, kahit na sobrang komportable na tayo. We never assume. We shouldn't be assuming kung na dapat gets na ako ng asawa ko, tagal na namin magkasama, hindi pa niya nag-gets. Hindi, kasi lahat tayo nagbabago eh. So dapat, we work on ourselves para sa mga anak natin. We work on our relationship para sa mga anak natin. Hindi lang yung, mag-stay ako dahil may anak kami. Hindi, mag-stay ka tapos you don't work on your relationship, kawawa yung mga bata. Kung if you don't want to work on your relationship and you'd rather stay together, maghiwalay na lang kayo. Kung ganun lang din. Kung hindi ninyo i-work out yung relationship ninyo, maghiwalay na lang kayo. Kawawa lang mga bata. Mas maganda pa na hindi na lang kayo nakikita ng mga bata kung lagi lang din kayo nagbubulyawan. So, yun. So talagang hindi lang ikaw yung mag-work sa relationship. Dapat pareho kayo nag-work sa Dalawa relationship. Kayo. Dapat mutual understanding yan. And yun nga, yung marriage, hindi yan competition. Ano yan? It's teamwork. Dalawa kayo sa team na parang kung ano yung kahinaan ng isa, dapat yun yung ginagawa mong strength mo. Kung nakita mong mahina yung kapartner mo sa isang bagay, siguro gawin mong strength kung ano man yung kahinaan niya and vice versa. So, saluhan lang kayo lagi. And we need to always work on our relationship. Speaking of work, kailangan ulit natin mag-work. And siguro, final words na lang. Ito, totoong final words na talaga to, Ingo.
siguro maging ano tayo, ang masasabi ko lang, siguro maging home tayo na totoo, hindi perpekto. Dahil balang araw, yan yung hahanapin ng mga anak natin. Sana makita nila yun sa atin. Ayan, so ito naman episode ng Tatayhood Podcast. Nag-enjoy kayo. Salamat mga papa. And this episode is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo.